Isipin mo, napakalaking antena ang tumatanggap ng signal mula sa kalawakan. Paulit-ulit sinuri ng mga siyentipiko ang kagamitan, ngunit imposibleng may mali. Totoong may pinagmulan, ngunit mananatiling misteryo pa rin ang kalikasan nito at may ilang katangiang hindi tugma sa mga modelo ng makabagong astropisika. Bakit maraming tanong ang dala ng signal na ito? Ano ba talaga ang narinig ng mga mananaliksik? Narito na mismo ang signal. Kahit wala kang paranoia, hindi ibig sabihin walang nagmamasid sa'yo. Nagpasya ang mga modernong astronomo na huwag maghintay ng sorpresa mula sa kalikasan kaya't masinsin nilang minamanmanan ang mga kaganapan sa loob at labas ng daang gatas. At ano, may mga natuklasan ba silang kapansin-pansin? Lumilitaw na kamakailan may nadiskubreng hindi kilalang bagay na nagpapadala ng regular na radio signal. Mahirap sabihin kung ano yon, pero malino na ayaw nitong matuklasan. Habol, 2 taon nang nakalipas, may kamanghamanghang bagay sa kalawakan na unang napansin ng mga siyentipiko. Nagawa ito gamit ang isa sa pinakasensitibong kagamitan na nilika para sa pag-aaral ng malalayong bahagi ng mga galaksya, ang array ng mga antena sa Australia. Habang ginagamit ng mga siyentipiko ang radioteleskopyo, ilang beses silang nakadiskubre ng kakaibang mga signal at hindi kilalang bagay. Matapos ang inspiring na tuklas, ipinagpatuloy ang pag-aaral para sa mas tiyak na impormasyon. Gumamit ang mga astropisiko ng Marian mula sa Parkes Observatory para sa trabaho nila, ngunit hindi nito natugunan ang inaasahan. Walang anumang bagong datos na nakuha. Mayong taon lang nagkaroon ng progreso. Kinumpirma ng South African Radioteleskopyo na MIR-K80 ang pag-iral ng natuklasang bagay at noong Abril, nagpadala rin ng ebidensya ang ATC-ATCA. Ang dinaasang tuklas na ito ay mahalaga sa agham dahil dati halos imposibleng magkaroon ng malinaw na ideya tungkol sa mahiwagang bagay na iyon. Para bang iniiwasan itong maobserbahan? Ipinakita ng pagmamanman na wala talaga ito sa mga archive ng datos ng radyo pati na rin sa mga pag-aaral na gumagamit ng X-ray o infrared na spectrum. Ano ang alam natin tungkol sa fenomeno na ito sa ngayon? Pinangalanan nila ito bilang GCRT, J1700 at 45 Defis 3000. Inilalarawan ng mga mananaliksik ang bagay bilang isang panandaliang radio signal na nagmumula sa gitna ng kalawakan. Hindi malinaw sa kasalukuyang datos ng astronomiya ang pinagmulan at estruktura ng mga bagay na nasusubaybayan sa iba't ibang haba ng alon na kahalintulad ng natuklasan. Sa madaling salita, natatangi ang radio signal na ito based sa mga katangian nito. Malaki ang posibilidad na sa inaharap, ang GCRT J1700 at 45 Defis 3000 ay mapabilang sa isang bagong klase ng mga bagay sa kalawakan at maaring hindi lang ito ang magiging kinatawan nito. Dahil sa mas advanced na teknolohiya, magpapatuloy ang mga siyentipiko sa pagtuklas ng mga kaparehong radio signal. Ano ang kakaiba sa GCRT J1700 at 45 Defis 3000? Ang mga radio wave na inilalabas nito ay medyo hindi karaniwan. Ang tagal ng mga ito ay nag-iiba mula 2 hanggang 4 na linggo. At pagkatapos ng panahong yon, humihinto ang signal. Habang lumilipas ang panahon, muli itong lumilitaw na parang pagkurap o pagpatay-sindi. Kapansin-pansin ang mga paikot na linear na baluktot na nagpapakitang may polarisasyon ang mga signal. Habang nagsasaliksik ng kakaibang bagay, 13 beses tumanggap ng signal ang mga aparato. Binibigyang diin ng mga siyentipiko na hindi pa natin alam kung saan eksaktong galing ang mga mensaheng ito. Ang tanging tiyak na alam natin ay hindi ito isang pulsar na may napakalakas na magnetic field. Noong una, kapanipaniwala ang bersyong iyon, ngunit pinabulaanan ito ng mga sumunod na pag-aaral. Ano nga ba ang hinaharap natin? Alam nating magkakaiba ang mga bagay sa universo ayon sa haba ng kanilang radio waves. Ang mga bituin ng ilang dobleng sistema ay malapit lang sa isa't isa.
Kung ang GCRT, GCRT-J, 17453000 ay isa sa mga ganong bagay sa kalangitan, sana ay natuklasan na ito ng mga siyentipiko ng mas maaga. Hindi rin ito maituturing na supernova dahil magkaiba ang katangian nila, kaya nananatiling bukas ang tanong sa klasifikasyon nito. Ang kalawakan ay hindi mahulaan at kamakailan ay may natuklasang kakaibang mga bagay doon. Halimbawa, kamakailan lang ay kumuha ng mga larawan ang teleskopyong Hubble ng bahagi ng nebula na tinatawag na Herbig-Haro, partikular ng isa sa mga bagay nito na HH, 101. Naitala ito ng mga kamera na sensitibo sa maraming uri ng liwanag. Ang sektor ng Herbig-Haro ay nabuo dahil sa mga batang bituing aktibo na paminsan-minsan ay naglalabas ng mainit na ionized na gas. Dahil dito, nawawala ng mga elektron ang mga atomo at nagiging electrically charged. Ano ang susunod na mangyayari? Ang ionized na gas ay bumabangga sa interstellar na ulap na gawa sa ibang gas at maliliit na partikulo. Ang mga prosesong ito ay nagaganap malapit sa batang bituin at napakabilis. Ano ang benepisyo ng pagsusuri ng impormasyon? Dito, natuklasan ng mga siyentipiko kung paano nabuo ang rehiyon ng mga bagay na Herbig-Haro at nakapagtala rin sila ng mga fenomenong tumatagal ng ilang libong taon lamang. Kung masusing pag-aaralan ang mga larawan ng ganitong uri ng mga nebula, mapapansin na mabilis silang dumadaan sa mga ulap ng gas papalayo mula sa pangunahing bituin. Sa ilang taon, kapansin-pansin ang malalaking pagbabago sa mga lugar na ito. Halimbawa, sa ilang lugar, mas maliwanag ang ilaw kaysa sa iba. Isa sa mga kamera ng teleskopyong Hubble ay may mataas na sensitibidad, kaya nitong makita kahit ang maliliit na alon na hindi kayang makita ng ating mga mata. Tulad ng alam natin, sa Herbig-Haro ay may mga bagay na napakaliwanag pero mahirap subaybayan ang mga proseso doon dahil natatakpan ng makapal na alikabok ang tanawin. Dito pumapasok ang kamera na WFC-3 na nakakabit sa Hubble na kayang sumagap ng mga alon na nakakadaan sa mga patong ng alikabok. Gayunpaman, nagpapatuloy pa rin ang mga pag-aaral kaya masyado pang maaga para magbigay ng mga konklusyon. Hindi pa ito lahat ng sorpresa ng mga siyentipiko nitong mga taon. Ang pinaka-espesyal na balita ay ang sumunod na nagmula sa kalaliman ng kalawakan. Noong 2011, lumabas ang unang larawan ng hangganan ng isang napakalaking itim na butas na nakuha gamit ang teleskopyong New Horizons. Alam natin na ang bagay na ito ay nasa 3 milyong liwanag taon mula sa atin sa malaking elliptical galaxy na M87. Simula nang makuha ang larawan ng itim na butas, mas naging aktibo ang mga siyentipiko sa pananaliksik. Pwede ba nating buuin muli ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? Pagkalipas ng 92 araw mula nang simulan ang pagmamasid, nakuha ang sikat ngunit malabong larawan ng itim na butas. Pero hindi dito nagwawakas ang mahahalagang tuklas. Nakuna ng mga astronomo ang polarized na liwanag mula sa accretion disk. Matapos pag-aralan ang mga datos, mas naging malinaw sa mga mananaliksik ang nangyayari sa magnetic field sa paligid ng itim na butas. Ang mga nakuhang impormasyon ay mas mahalaga kaysa sa mismong larawan ng itim na butas. Wala pang sinuman ang nakalapit dito ng ganito kalapit. Ang datos na ito ang nagbigay daan para mas detalyong pag-aralan ang proseso ng akresyon. Kamakailan, nakatanggap ang mga astropisiko ng mahalagang impormasyon mula sa ilang grupo ng mananaliksik. Ang impormasyon ay tumutukoy sa malakas na agos na umaakyat mula sa kailaliman ng itim na butas. Hindi pa ganap na naunawaan ng siyentipiko ang mga prosesong ito, ngunit nagbubukas ito ng pagkakataon para maitama ang mga teorya. Ngunit iwanan muna natin ang mga tuyong siyentipikong teorya. Ano ang naibibigay ng ganitong impormasyon sa karaniwang tao? Dati ay inakala na napakaliit ng posibilidad na mabuo ang isang napakalaking aktibong itim na butas malapit sa daang gatas, pero nangyari pa rin ito. Dagdag pa, malapit sa M87 ay may malinaw na jet ng enerhiya sa aksis ng pag-ikot ng itim na butas. Dahil dito, napapaisip ang mga siyentipiko kung talagang kakaiba ang mga katangian ng magnetic field ng mga itim na butas o kung pagkakamaling dulot ng optical effects ang dahilan kaya tila hindi nakikita ang malalakas na agos. Hindi lang ito ang mga kamanghamanghang tuklas na naghihintay habang pinag-aaralan natin ang kalawakan. Sino ang nakakalam? Baka sa ibang galaksya may mga pangyayari ngayong magbabago sa hinaharap.
жизнь человечества. Ang ating planeta. Sisismulan ko ang episode na ito sa karaniwang parirala. Nung unang panahon, 44 na taon na ang nakalipas, naganap ang kwentong ito. Wala sanang problema, pero sa ating kwento, wala ni katiting na mahika, tanging mga mapagkakatiwalaang katotohanan at tunay na mga pangyayari lamang. Kaya nung unang panahon, alam natin na ang mga Amerikano ay naglunsad ng isang proyekto na tinawag na Voyager 1. Sa proyektong ito, 2 probe na parehong pangalan ang pinadala sa kalawakan. Simple man ang kwento, pero lumampas sa inaasahan ang mga resulta nito. Narinig mo na ba ang mga tunog ng kalawakan? Maaring sabihin ng iba na, ang vacuum ay tahimik dahil ang alon ng tunog ay kumakalat lang kung may mga molekulang nagpapasa ng panginginig. Dahil sa computer conversion, naririnig natin ang malalalim na ugong ng Venus. Ang monotonong ugong ng Jupiter. Ang pumipintig na kakofonya ng Merkuryo. Masasabi nating lokal ang mga tinig na ito, pero paano ang tunog ng alingaw-gaw mula sa kalawakan? Doon, bukod sa mga Voyager, mga pioneer lamang ang nakarating, pero matagal nang naputol ang ugnayan sa kanila. Mamaya, maririnig ninyo ang nakakakilabot na tunog ng universo, pero ngayon ay maikling ilalarawan muna namin ang pinakakapanapanabik na yugto ng misyon ng 2 probe na hindi pa tapos hanggang ngayon. Ginawa ang mga advanced at autonomous na aparato para pag-aralan ang mga panlabas na planeta ng solar system at magpalipad ng mga probe palabas ng heliosphere. Sa pag-oorganisa ng misyon, isinaalang-alang ang dating mga pagkakamali. Halimbawa, tumigil sumagot ang Pioneer 10 marahil dahil naubos ang radioisotope na enerhiya nito. Malamang papunta na ang aparato sa Aldebaran at aabot ng 2 milyong taon ang paglalakbay. Kaya, dapat bigyang pansin ang issue ng supply ng enerhiya ng mga probe. Ang parehong mga Voyager ay nilagyan ng mga inhinyero ng kani-kanilang thermoelectricong generator na gumagamit ng plutonium 238 at may mga rocket engine, pati na rin ng maraming mga computer at iba pang kapakipakinabang na kadamitan. Maglatag ng buong proseso gamit ang plasma complex at iba pa. Sa kabila ng ilang problema, nagtagumpay ang mga aparato sa pagsaliksik ng mga panlabas na planeta ng solar system at nagpatuloy sa paglalakbay sa bukas na kalawakan. Alam ng lahat na hindi agad nagtatapos ang sakop ng ating pangunahing bituin pagkatapos ng Neptune. Sa mga Voyager na may gintong plaka ng tunog mula daigdig, pagsabog ng bulkan, ugong ng hangin, iyak ng sanggol, mahaba at mahirap pa ang kanilang tatahakin. Buti na lang, kaya pang makipag-ugnayan sa parehong Voyager hanggang 2030 dahil sa kanilang technical na kakayahan. Ano ang kasalukuyang mission ng mga probe sa ngayon? Layunin ng mga aparato na pag-aralan ang transisyon sa pagitan ng plasma sa solar system at interstellar na kalawakan. Tumawid ang 2 aparato ilang taon na ang nakalipas sa unang hangganan, ang heliospheric shockwave na naghihiwalay sa ating mga planeta sa malamig at madilim na kalawakan. Ginawa ito ni Voyager 1 noong Disyembre 2004 at si Voyager 2 naman noong Agosto 2007. Ang hangganan ng shockwave ay isang lugar na nasa loob ng heliosphere. Dito biglang bumabagal ang solar wind sa bilis ng tunog dahil sa banggaan nito sa interstellar na material. Tandaan, sa unang 10 bilyong taon ang solar wind ay umaabot ng halos 1 milyong kilometro kada oras at cosmic particle lang ang nakakapagpabagal sa bilis nito. Paglampas ng nasabing hangganan, ang kasunod na hangganan para sa mga aparato ay ang heliopause, na ayon sa mga siyentipiko ay hindi pa nila maaabot kahit pagkalipas ng 10 taon matapos tawirin ang shockwave. Kaya malamang nangyari ng pangyayaring yon. Ang heliopause ay maaring ihambing sa isang kompartimentong pangpantay ng presyon, kung saan pinapantay ang presyon kapag lumalabas ang mga kosmonauta sa kalawakan. Dito umaabot sa katanggap-tanggap na antas ang bilis ng solar wind at ng interstellar medium at nakakaroon din ng bahagyang paghahalo ng materya. Matagal nang may diskusyon tungkol sa kalikasan ng heliopause. Akala noon ay malapit lang ito sa orbit ng Jupiter, ngunit pinabulaanan ito ni Voyager 2. Dahil ditiyak ang lokasyon ng hangganan, naduda ang mga astronomo na tatawirin ito ng probe bago tumigil sa operasyon. Pero nagkita na bago pa ito mangyari. Noong 2018 opisyal na tumawid si Voyager 2 sa heliopause, 120 beses na mas malayo kaysa distansya ng daigdig sa araw.
Dahil sa mga sukat na panapanahong ipinapadala ng parehong mga probe, napag-alaman ng heliosphere ay medyo nababanat. Kapag aktibo ang araw, ito ay lumalaki na parang lubo at saka bumabalik sa dati nitong sukat. Anong iba pang tuklas ang ginawa ni Voyager 2 noong 2020 na tuklasan ng kanyang mga plasma sensor ang isang hindi maipaliwanag na kakaibang bagay? Habang lumalayo ang probe sa araw, tumataas ang densidad ng interstellar na espasyo. Maaring biglang bumababa ang mga particle kapag papalapit sa heliopause at nagsisiksikan sila na parang snowball. Mayroon ding ibang teorya. Ayon dito, nagbabangga ng interstellar magnetic field at heliosphere na nagre-resulta ng kakaibang koridor sa pagitan ng heliopause at natitirang kalawakan. Sa totoo lang, ayon sa mga sukat, ang interstellar magnetism kahit na 64,000 beses na mas mahina kaysa sa magnetismo ng mundo, 7 microgauss lang, ay kaya pa ring magdulot ng tiyak na presyon sa heliosphere. Bukas pa rin ang tanong sa mataas na densidad ng materya at kailangan pa itong sagutin ng mga siyentipiko. May panganib ba ng pagkasira ng parehong Voyager sa ganito mga kondisyon? Sa teorya, oo, dahil ayon sa mga kilalang hypothesis, sa pagitan ng pangunahing shockwave, ang tinatawag na Rubicon sa paglipat sa ganap na vacuum ng kalawakan, may isa pang lugar na puno ng mainit na hydrogen. Tinawag itong hydrogen wall ng mga siyentipiko, isang hypothetical na shockwave na nasa layong 230 astronomical units mula sa araw at hindi pa nalalagpasan ng mga Voyager. Maraming astronomo ang naniniwalang katang-isip lang ang hangganang ito. Balikan natin ang Voyager. Nasaan na sila ngayon? Noong 2012 lumampas na sa interstellar na kalawakan ang unang aparato. Na-detect ng sensor ang pagdami ng galactic rays at kalaunan biglang bumaba ang mga particle ng solar wind. Ang mga datos na ito ay nagsisilbing matibay na ebidensya na ang probe ay sa wakas umaalis na sa heliosphere. Dito sa lugar na ito na itala ng aparato ang kakaibang tunog. Isang ugong na napuputol ng matinis na sipol. Hindi malinaw ang sanhi ng nakapanlulumong mga daing pero siguradong kinikilabutan ka rito. Ayon sa ilang astronomo, ang matinis na sipol ay posibleng dulot ng regular na pagsabog sa araw na umaabot sa mga gilid ng heliosfera. Narinig ito ni Voyager 1 nang hindi sinasadya dahil tuloy pa ang paglalakbay ng sasakyan. Abutin ng 40,000 taon bago siya dumaan malapit sa pulang duwending bituin na Gliese 445 na papalapit sa araw at magpapatuloy siyang maglakbay magpakailanman sa ating galaksya. Paano naman si Voyager 2? Lumilipad din siya sa dilim ng kalawakan. Tulad ng nabanggit na, 14 na taon na ang nakalipas mula nang matagumpay na tumawid ang aparato sa heliospheric shockwave at nalampasan ang heliopause. Dahil sa mga datos na nakuha mula sa Voyager 2, napatunayan na ang heliosphere ay hindi perpektong globo. Sa halip, isa itong pinipis na hugis itlog na may hilagang hangganan na malayo sa araw. May kakaibang napansin ba sa impormasyong ipinadala ng aparato? Oo, may isang hindi pagkakatugma. Inakala ng mga siyentipiko na mas mataas ang temperatura sa hangganan ng shockwave kaysa sa loob ng heliosphere, ngunit hindi ito nangyari. Tama, mainit pero hindi sing-init na akala ng mga astronomo. Saan galing ang mga pagkakaiba at saan napunta ang sobrang enerhiya? Sa ngayon, nananatiling walang sagot ang lahat ng ito. Ang ikalawang Voyager ay nasa 20 bilyong milya mula sa daigdig at patuwang Oort cloud na maabot nito matapos ang 3 siglo. At para makalipad siya sa loob ng spherical na lugar na yon, kakailangan niya ng hindi bababa sa 30,000 taon. Nakakalungkot na hindi na natin ito malalaman. Ang half-life ng plutonium ay halos 70 taon at sa ngayon, ang enerhiya ng mga aparato ay bumaba na sa 40% o mas mababa pa. Ang parehong aparato na inilunsad ng may pagitan na 1 buwan ay ngayon nasa daan-daang astronomical units mula sa araw at di planong tumigil. Sila ay naghihintay ng mga pagkikita sa mga bituin, mga planetang gala, nag-iisang mga kometa at mga kumpol ng asteroid. Dahil sa mga probe ng UET, ngayon alam na natin kung paano tunog ang kawalan ng malawak na kalawakan. Sa empirical na paraan, napatunayan natin ang pagkakaroon ng heliosphere na nagpoprotekta sa ating sistemang planetaryo mula sa agresibong epekto ng galactic rays.
Kapag naririnig natin ang daglat na UFO, marami sa atin ang agad na naiisip ang Ren TV. Imposible nga ba talagang dumating sa daigdig ang mga hindi inaanyayahang bisita? O patuloy tayong obserbahan mula sa ligtas na distansya tulad sa nobela ni Stephen King na Sa Ilalim ng Kubo? Mayroon bang totoong ebidensya ng ganitong kontak o ng pagkakaroon ng matalinong buhay? Kung wala naman, bakit pa nilika ang SETI noong 1959 para maghanap ng matalinong buhay sa ibang daigdig at bakit tuloy pa rin ito ngayon? Sa kasamaang palad, kailangan nating aminin na kapag pinag-uusapan ang tungkol sa UFO o mga ebidensyang nagpapatunay ng pagkakaroon ng extraterrestrial na katalinuhan, karamihan sa mga testimonya ng mga saksi ay napapabilang sa mga peke o may malinaw na indikasyon ng mga problemang pangkaisipan ng mga sumasagot. Halimbawa, minsan nagbibigay ng kamanghamanghang resulta ang paggamit ng hallucinogenic na kabuti, pero hindi ito laging simple. Banggitin natin ang mga tagumpay at kabiguan ng proyektong SETI. Sa totoo, mas maraming kabiguan at pagkadismaya mula nang itatag ang organisasyong ito kaysa positibong balita. Sa mga positibong balita, kabilang dito ang sikat na wow signal na natanggap noong 1977 gamit ang teleskopyong malaking tainga na matatagpuan sa estado ng Ohio. Sa masusing pagsusuri ng radyo, mensaheng ito na mistulang pagbati mula sa mga sibilisasyong mula sa ibang planeta, lumabas ang iba't ibang mas kakaibang teorya. Ganito ang tunog ng mga pangunahing teorya. Nagmula ang signal sa malayong aparatong parang parola. May bersyon din na galing sa shuttle ng mga alien na dumadaan malapit ang kakaibang mensahe. Sa loob ng 45 taon, walang kapareho ang wow signal na naitala ng mga eksperto ng SETI, kaya may hinalang galing lang sa mundo ang radio message. Halimbawa, maaring refleksyon ito mula sa space debris na malapit sa ating planeta. Dito pumapasok ang tanong, paano nasagap ang misteryosong signal sa reserve frequency na hindi ginagamit ng kahit anong radio equipment? May nagsabi na baka ang teleskopyong malaking tainga ay nakasagap ng radiation mula sa kometa pero ito ay agad pinabulaanan. Wala namang kahit anong katulad na bagay na pumasok sa cloud ng optikang pangkalawakan noon panahong yon. Noong 2003 may isa pang signal na posibleng may artipisyal na pinagmulan na nasagap ng kagamitan ng proyekto ng SETI. Ang signal ay naitala sa kaparehong 1,420 MHz at naulit ng 3 beses, tumagal ng halos 1 minuto mula sa pagitan ng konstelasyon ng Pisces at Aries. Nagpahayag ng pagdududa ang mga astropisiko na baka aberya lang sa gamit o ingay sa background mula sa malayong kaganapan sa kalawakan. Kung isasaalang-alang ang nabanggit, may mga lagabang benepisyo mula sa proyektong SETI. Sa kabuuan, medyo minamaliit pero paborable pa rin ang pananaw ng komunidad ng siyensya sa proyektong ito. Hindi ito pinopondohan ng gobyerno at karaniwang umaasa sa donasyon at kawanggawa. Wala pa ring siyentipikong programa para tuklasin ang UFO. Lahat ng paghahanap ay pag-scan lang ng kalawakan o disistematikong pagpapadala ng signal. Kung makatuwiran bang ganun kapilit ipaalam ang pagkakaroon ng matalinong buhay sa planetang daigdig, ay natalakay na sa isa sa mga video sa aming channel na naglalahad ng orihinal at kapanapanabik na teorya ng madilim na gubat. Kung sa madaling sabi, may bahagi ng komunidad ng mga siyentipiko na naniniwala na ang pagpapadala ng mga signal ay maaaring tunay na magbanta sa kaligtasan ng ating sibilisasyon. Siguro kaya wala pa rin tayong signal mula sa ibang sibilisasyon ay dahil ayaw talagang matuklasan ng mga ibang matatalinong nilalang. Halimbawa, may pag-aalinlangan si astropisiko Alexander Panov, isa sa aktibong kalahok ng proyekto, sa teoryang ito. Kung titignan ang sibilisasyong pantao, bukod sa pagpapadala ng signal para sa posibleng buhay sa ibang planeta, hindi natin namamalayan na marami tayong dahilan para matuklasan. Maingay ang ating planeta. Ang mga radar sa paliparan at para sa space debris ay patuloy na naglalabas ng signal sa lahat ng direksyon at madaling mapansin.
Pagkatapos, pinalawak ni Panoff ang teoryang ito at tinanong, sino ang kinatatakutan natin ayon sa tsura ng madilim na kagubatan? Tayo ay natatakot sa mga maaaring pumunta rito at manakop sa atin. Ibig sabihin, sa mga nilalang na may kakayahang maglakbay sa pagitan ng mga bituin. Dapat hindi bababa sa ikalawang uri ang antas ng pag-unlad ng ganitong sibilisasyon ayon sa iskalang Kardashev. Ibig sabihin, ang sibilisasyong ito ay gumagamit ng enerhiya ng planeta at ng bituin na iniikutan nila. Sabi niya, para sa sibilisasyong gustong galugarin ang kalawakan, makatuwiran at madali sa usaping enerhiya ang magtayo ng hukbo ng mga flying saucer na may diametrong humigit kumulang 30 kilometro para mag-scan ng kalawakan. Sa parehong panahon, kaya ng radar natin matukoy ang ganitong flying saucer mula libong light years. Habang umuunlad ang sibilisasyon, mas mahirap silang manatiling hindi napapansin. Subukan nating sagutin kung bakit kapag nabanggit ang UFO, agad na naiisip na may kaugnayan ito sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Maaari bang tawaging hindi kilalang lumilipad na bagay ang mga technological na labe na di alamang pinagmulan? Sa ganitong konteksto, interesante ang isang obserbasyon. Natuklasan na ng mga eksperto ang ganitong artipakto bago pa ang panahon ng kalawakan nung wala pang singsing ng basura sa daigdig. Sa panahong ito, naitala ang paulit-ulit na pagbagsak ng mga meteorite na may malinaw na artipisyal na pinagmulan na hindi masisisi sa technological na basura ng sibilisasyon. Noon, wala pang ganitong aktibidad sa orbit ng daigdig. Paano ito ipapaliwanag? Tahimik pa rin ang opisyal na agam hanggang ngayon. Ano ang pangunahing suliranin sa paghahanap at interpretasyon ng UFO? Dahil hindi natin alam ang hitsura ng mga hindi kilalang lumilipad na bagay, madalas nating napagkakamalang UFO ang mga bagay at pangyayaring mula sa mundo. Sa totoo, konektado rin ang problemang ito sa matagumpay na paghahanap ng katalinuhan mula sa ibang planeta. At sa pagkakataong ito, wala ring makapagsabi ng malinaw kung anong mga katangian ang taglay ng mga bagay na hinahanap natin. Bakit natin inisip na gusto ng isang sibilisasyon na matagpuan sila sa pamamagitan ng pagpapadala ng signal at sasakyang pangkalawakan? O sinusubukang manirahan sa bagong teritoryo sa pamamagitan ng pananakop? Malamang, nagbubuhat tayo ng ganitong konklusyon dahil sa masalimuot na kasaysayan ng sibilisasyong pantao. Sa totoo lang, ang usapin ng pagtuklas ng UFO ay mas malalim kaysa sa inaakala sa unang tingin at nagbubukas ito ng mga tanong tungkol sa kosmolohiya. Kung totoo ang mga hindi kilalang lumilipad na bagay, malamang pag-aari ito ng isang matalinong mundo. Mula rito, masasabi nating puno ng buhay ang universo. Ngunit saan natin nakuha ang ideya na ang buhay dito ay katulad ng atin? Ayon sa mga taga-suporta ng panspermia, ang mga kometa ay nagdadala ng spora ng buhay. Lahat ng bioma ay malamang gawa sa parehong mga nucleotide na may karaniwang carbon na pundasyon. Pagkatapos, maaring magkaiba ang magiging takbo ng pag-unlad ng mga ganitong mundo pero sa kabuuan, mananatili pa rin ang magkatulad na mga katangian. Dito rin nagmumula ang ating paghahanap sa UFO bilang patunay na matalinong buhay sa universo na may parehong layunin, magmasid, magmonitor ng kalawakan at depende sa teknikal na kakayahan, magpadala ng mga sasakyang pangkalawakan sa lahat ng sulok nito at sakupin ang bagong teritoryo. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw kung bakit kakaunti pa lang ang ebidensyang nagpapakita ng UFO malapit sa planeta. Kung isasantabi natin ang mga teorya na ang mga ahensya ng paniktik ay maingat na itinatago ang mga artipakto mula sa mga karaniwang tao, medyo nakakalungkot ang sitwasyon sa ganitong aspeto. Gayunpaman, may mga naunang kaso pa rin. Halimbawa, sa Estados Unidos, mula 2004 hanggang 2021, may naitalang 100 at 44 na kaso ng iba't ibang pagpapakita ng UFO na hanggang ngayon ay hindi pa rin may paliwanag sa makatwirang paraan. Sa Pentagon, gumawa sila ng grupo para pag-aralan ang mga fenomena na ito. Noong Hunyo 2021, naglabas ang mga ahensya ng paniktik ng Estados Unidos ng ulat tungkol sa pagsusuri ng ebidensya ng UFO mula sa mga sundalong Amerikano. Nakalagay doon na hindi pa rin natukoy ng mga ahensya ng paniktik ang mga iyon at isa sa posibleng paliwanag ay UFO ang mga ito. Ang datos ukol sa pagtuklas ng UFO ay tinipon mula pa noong kalagitnaan ng ika-20 siglo pero hindi pa kinikilala ang ufolohiya bilang agham kaya karamihan ng pag-aaral ay voluntaryo. Madalas na pagkakamalang UFO ang kimiluminesensya ng mga industrial na emisyon sa atmosfera, aurora, meteorological na lobo, kakaibang ulap, paglulunsad ng rocket at maging ang kabilugan ng buwan.
Ano ang mangyayari kung sakaling makatanggap tayo ng signal mula sa isang sibilisasyong dayuhan o makakita tayo ng hindi kilalang lumilipad na bagay na malinaw na nagpapatunay na sila ay umiiral? Posible kaya itong magdulot ng pagbagsak ng mundong nakasanayan natin? Kapag nalaman nating may iba pang buhay sa universo, hihinto na ang mga tao sa pag-aalaga sa daigdig dahil palagi naman silang pwedeng tumakas papunta sa ibang planeta. Sabi nila, kung saan maganda ang buhay, doon ang inang bayan. Sa ngayon, mas mahalaga munang pagtuunan ang technical na bahagi ng usapin. Kung ang dayuhang sibilisasyon ay katulad natin, malamang na ang kanilang mensahe ay may paunang impormasyon tungkol sa mga batas ng pisika, kultura, kasaysayan at iba pang aspeto ng pamumuhay. Ganito ring impormasyon tungkol sa sarili ang hindi ipinadala ng daigdig sa kalawakan sa iba't ibang taon. Nakatanggap tayo ng impormasyon mula sa malalayang kapitbahay, ano ang susunod? Ang mga mensahe ay dinedecode, maaaring tumagal ng mga taon o dekada, ini-interpret at sa pinakamainam ay naisasama sa larangang kultural na parang kosmikong internet. Tiyak na lilitaw ang ganitong pandaigdigang pormasyon sa paglipas ng panahon basta't may signal mula sa iba't ibang sibilisasyon ng universo. Sa ganitong paraan, maayos na natitipon ang mahalagang impormasyon bilang virtual na ensiklopedia na nagpapalawak ng kaalaman sa makrokosmo at mga naninirahan dito. Isipin mo ang isang kosmikong Wikipedia. Sa tingin mo ba, napakawalang muwang nito o hindi makatotohanan? Kung saan nakatago ang katotohanan, tanging kasaysayan lamang ang makakapagpakita. Sa totoo lang, ang pagtanggap ng maraming signal mula sa mga maunlad na sibilisasyong tulad ng atin at may parehong pundasyon ay magiging malinaw na ebidensya ng teorya ng panspermia. Ibig sabihin, ang buhay sa universo ay kumakalat gamit ang mga spora. Panghuli, dapat ba nating sagutin ang signal na natanggap ng daigdig mula sa labas? Siyempre hindi, dahil ito ay ganap na walang saysay kung isasaalang-alang ang napakalalaking distansya sa kalawakan at ang di kasakdalan ng ating mga paraan ng pagpapadala. Namumuhay tayo sa panahon kung saan ang agham ay nasa hangganan ng kakayahan nito at malapit nang dumating ang panahon na maaring humantong sa wala ang mga empirikal na pamamaraan dahil sa kakulangan ng kaalaman o di kasakdalan ng technical na kagamitan para magsagawa ng mga eksperimento. Tandaan mo, mas gusto ng mga siyentipiko ang mga bagay na maaring ulitin, mapatunayan at masubukan? Ang pagtuklas ng UFO o signal mula sa mas maunlad na sibilisasyon ay magpapabilis sa pag-unlad ng agam at ang cosmic internet ay magiging imbakan ng bagong kaalaman tungkol sa iba't ibang mundo. Dapat ba nating isara ang proyektong SETI at itigil ang pag-aaral sa mga artipakto na posibleng konektado sa mga hindi kilalang lumilipad na bagay? Ito ay malinaw na kahangalan. Sa pagtanggi sa impormasyon na hindi pa natin kayang ipaliwanag, ang sangkatauhan ay magiging katulad ng mga walang magawang bulag na sumasalpok sa isang matibay na pader. Sam-ayon ka ba sa pahayag na ito? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa mga komento, ipadala ang video na ito sa inyong mga kaibigan at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel kung hindi nyo pa ito nagagawa.